Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastor Estela Jeronimo, Pastor Ted Riba and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Delagit and Family, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng and Sister Ayen, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carrizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Necha Ijiran, Sister Tricia, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise del Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawan Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Elodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Patigan Family, Sister Fe and MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Ricardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister D.Y. Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Arsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazara and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulin, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Dr. Frederick Lacson, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul and Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Togade, Sister Agam Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingiano, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Moreno and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abengoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Jose and Chin Vengua, Brother Shankar Lim, Sister Rosita, Enano Family, Dumo Family, Layag Family. Magandang gabi po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo po mga kapatiran sa Iglesia ng Fiel, at gayon din po sa inyo mga kapatid sa Iglesia ng Pasuntamo. At sa inyo po, laging nakikipag-ugnay upang patuloy na tayo ay magpanalanginan. At ngayon pong gabi, nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon. Sa Colossus chapter 4, sa verse 2, ganito po ang sinasabi, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. Kaya nga po, ang ating paksa ngayong gabi ay
manatiling palagi sa pananalangin. At ito po ay laging sinasabi ni Pablo sa iglesia sa Colosas, ang manatiling palagi sa panalangin. At dahil alam ni Pablo na ang panalangin ang magbibigay sa kanila ng kalakasan at ng kapayapaan. At ang sabi rito, manatiling palagi sa pananalangin at mga puyat na may pagpapasalamat. Mga kapatid, sa ating panalangin, hindi lamang yung paghingi. Ang panalangin natin ay kailangan, meron po tayong una sa lahat, ang pagpapasalamat upang ating kilalanin, pasalamatan, luwalhatiin ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang katapatan. Kaya nga po sabi rito ay may pagpapasalamat. Kaya nga po sa gabing ito ang ating ang ibinigay kong paksa, yung manatiling palagi sa pananalangin. At hindi lamang po si Pablo ang siyang nagbigay na talatang ito para sa ikalalakas, ikatitibay ng mga iglesia sa Colosas, kundi maging ang Panginoong Hesukristo, ito pa rin ang ibinigay na talata sa pamamagitan ng panalangin upang ang mga alagad ay huwag manglupaypay. Dito po sa Lucas 18:1, ang sabi rito ay, ang kinuha ko po rito, yung letter D, dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. So, ito po ang kahalagahan ng pananalangin. Yung laging pananalangin ay siyang makapagbibigay sa atin ng lakas, spiritual, physical, pagkat hindi po kalooban ng Panginoon na tayo ay nanglulupaypay. Kaya nga po, ang kahalagahan ng panalangin, ito ang magbibigay sa atin ng lakas upang patuloy tayong magkaroon ng kalakasan, hindi lamang ng katawan, kundi ang espiritual na kalakasan, sapagkat sa pamagitan ng panalangin ay maaari nating hingin sa Panginoon ang ating mga pangailangan. At unang-una na nga, ang ating dapat hingin, ang tayo ay bigyan ng Panginoon ng espiritual na kalakasan at ang physical na kalakasan na kailangan natin habang tayo ay nabubuhay. At kapag po tayo ay laging nananalangin, sabi ng Panginoon, hindi tayo manglulupaypay. Alam nyo, ang nakapanglulupaypay sa panahon natin ngayon, unang-una ang kahirapan. Nakapanglulupaypay ang mga balitang nananatiling may kasamaan. Nakapanglulupaypay ang mga tao ngayon ay may mga karamdaman. Pero sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin ay kailangan nating gawin ang laging manalangin upang hindi tayo manglupaypay. Kaya nga, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ang ating laging dagdagan ay ang pananalangin. Ang ating magiging lakas, yung tayo'y laging mayroong pakikipag-ugnay sa Panginoon upang tayo magkaroon ng lakas, hindi lang ng katawan, kundi ang espiritual na kalakasan. Ang lagi nating pananalangin ay ito ang presensya ng Panginoon na magbibigay sa atin lagi ng kapayapaan. At kung tayo ay may kalungkutan, panalangin pa rin lagi ang katugunan upang tayo ay magkaroon ng espiritual na kagalakan. Kaya nga mga kapatid, ito po ay aking binabahagi sa inyo sapagkat ang sabi nga ni Pablo ay manatili tayong palagi sa pananalangin. Ang sabi naman ng Panginoon, tayo manalangin lagi upang huwag tayong manglulupaypay. Kaya nga, lagi natin pasalamatan ng Panginoon. Nagbibigay siya ng mga salita na mayroong pangako upang tayo na mga anak ng Diyos sa panahong ito na maraming kahirapan, maraming pagsubok sa buhay, ngunit meron tayong kalakasan sapagkat ang panalangin palagi ang magbibigay sa atin ng lakas
kapayapaan at biyaya ng pag-asa sapagkat ang Panginoong Jesus dapat magpakailanman. Ang kapangyarihan niya ay magpakailanman. Ang pag-ibig niya sa atin magpakailanman. Kaya nga, ang paksang ito ay magkaisa tayo mga kapatid. Isang espiritu na tayo ay manatiling palagi sa pananalangin. Sapagkat ito ang itinuturo sa atin ng Panginoon habang tayo nabubuhay, manalangin lagi upang hindi tayo manlupaypay. Kaya mga kapatid, sa gabing ito ay magkaisa po tayo ng espiritu. Tayo po ay magpatuloy sa ating panalangin. Panginoon, pinupuri, pinasasalamatan ko po kayo. Nagbibigay kayo ng banal na salita upang sa panahong ito, manatili kami palagi sa pananalangin, manatili kami palaging may pagpapasalamat upang huwag kaming manglupaypay sa kalagayan ng panahon na mayroong kahirapan, may mga pagsubok sa buhay. Kaya Ama, bigyan niyo po ito ng bisat kapangyarihan sa buhay naming magkakapatid. Natulungan niyo kaming magkaisa kami ng Espiritu, manatili kaming palagi sa pananalangin. Aking dinadalangin ang mga kapatiran sa iglesia. Sa lahat, ang mga kapatid sa iglesia ng Fiel, anuman po ang kanilang pangailangan, sila po ay inyong tulungan, abutin at patuloy ninyo silang biyayaan ng matibay na pananampalataya na kayo ay Diyos may katugunan sa lahat ng mga pangailangan. Kaya nga Ama, patuloy niyong bigyan ng lakas ang nangihina. Abutin niyo ang mga kapatid na sa panahon ito ay nakakaranas ng mga kahirapan ng buhay. Ngunit kayo na aming Diyos ang may sabing, hindi niyo kailanman iiwan ni pababayaan man ang inyong mga anak na ang pag-asa ay nasa inyo, nagtitiwala sa inyo. Pagpalain niyo rin ang mga kapatiran sa Iglesia ng Pasinta mo. Ang mga may sakit, patuloy niyo silang bigyan ng kagalingan. Ang nanghihina, patuloy niyong bigyan ng kalakasan. At ang lahat ng mga nangangailangan, tulungan niyo kami, Ama, manatiling magtiwala sa inyo, sa inyong katapatan, sa inyong kahabagan, at sa inyong kapangyarihan. Amin, may pag-asa na kayo na aming Ama ay may katugunan sa lahat ng aming mga pangailangan. Ama, ang lahat ng ito ay akin pong hinihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na
ba'y hapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan pupunta? Ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako asa, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya